Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo mga kagiliw. Ako po itong muli, si Roser. Isa na namang kwento ang ibabahagi ko. Nabibilang ito sa listahang isinaad ko sa pamamagitan ng pagsusulat ng kwento ko dito. Galing ito sa kaibigan ko na itago na lamang natin sa pangalang Mario. Dati ko siyang kasamaan sa trabaho at bigla na lang naalala ko na may naibahagi pala siya sa akin na isang kwento. At ito na yon. Katunayan, tinawagan ko siya na para na rin makuha ko pa ang ibang detalye at nang makumpleto na ito. Ayon kay Mario, ang lolo niya na pangalanan nating Bartol ay dating magsasaka sa lugar ng Ubay, Bohol, kasama ng kanyang pamilya. Nagsusumikap sila para mairaos at mapag-aral ang mga kapatid ni Bartol. Si Bartol ang panganay at pinili nitong tumigil sa pag-aaral para matulungan ang pamilya at mga kapatid. Isinugal niya ang sariling kinabukasan at mas pinagtuunan ng pansin na magiging kinabukasan ng kanyang dalawang kapatid na ito, na pangalanan na lamang nating sina Ismael at Trelan. Sa awa ng Panginoon, nairaos nila ito at nakapagtapos pa ng pag-aaral. Ang napag-usapan nila noon, na pagkatapos makapag-aral ng mga kapatid, tutulungan sila nito para naman sila ang inaangat sa pamumuhay. Pero hindi nangyari yon. Kung gaano kaporsigido ang mga ito makapagtapos sa ilalim ng pangakong itataguyod ng pamilya, ay bigla na lang nagbago ang ugali ng masilaw na sa pera. Si Ismael, nagkaroon ng magandang trabaho. Manager na ito sa isang pasilidad sa Tagbilaran, habang si Renan naman ay nakapag-invest ng pera at nagkaroon ng negosyo. Pero maaga itong nakapag-asawa. Ayos lang naman sana kung hindi na sila lingunin matapos gumanda yung buhay ng mga ito. Ang hindi ayos doon ay kung paano sila tratuhin ng mga ito sa tuwing bibisita at manghihingi ng kahit konting tulong. Masahol pa sa katulong ang turing. Mas pinagpapahalagan pa ang ibang tao kumpara sa mga taong nagtaguyod para umasenso mula pa pagkabata. Awang-awa si Bartol noon nang umuwi ang kanyang mga magulang, na pangalanan na lamang nating sina Nanay Celicia at Tatay Duding. Sa kadahilan ng bagsak ang mga mukha nito na waribay, may bitbit na malalaking problema. Kaagad namang tinanong ni Bartol kung anong nangyari. Napayuko na lang si Bartol noon nang marinig na binulyawan umano ang kanyang mga magulang ni Ismael. Nagkataon kasing may mga bisita si Ismael sa bahay habang naroroon ang kanyang mga magulang noon. Bali, bumukod na yung mga kapatid ni Bartol na magkaroon ng magandang buhay. Ito namang si Bartol, kahit na medyo may edad na ay wala pa ring asawa. Para mang walang katapusang kahirapan ang naranasan niya noon. Araw-araw ay nakabila dito sa uma at patuloy sa pagtatanim ng mga kung ano-ano na kagaya lang din ng dati. Nasaktan si Bartol sa pangyari. Bakit naman binulyawan ng mga magulang ang bumisita noon? Saan ba tayo nagkamalinay? Tingin ko wala naman. Kung makaasta to mga kapatid ko parang hindi nagmula sa katayuan natin. Abay, ewan ko. Akala siguro manghihingi kami ng pera. Binisita lang naman namin dahil kahit papano maibsan din ang pangungulila sa kanila. Pinalampas lamang ni Bartol yon. Inisip niyang baka mainit lang siguro ang ulo ng kapatid na si Ismael. Makalipas ang ilang buwan, nagkasakit si Tatay Duding. Nang ipasuri ito sa doktor, may nakitang mga itim-itim sa baga noon. May TB ito. Wala naman itong bisyo. Hindi naninigarilyo at lalong hindi umiinom ng alak pero nagkaroon ng ganitong sakit na ayon sa doktor ay dulot ito ng matinding pagkapagod na kahit may ubo at sipon, hindi pa rin ginagamot hanggang sa lumala. Totoo naman yon dahil may karamdaman talaga itong si Tatay Duding noon pa.
Pero puspusan pa rin ang pagtatrabaho nito at hindi halos nagpapahinga. Etong si Bartol, naisip na puntahan ng mga kapatid para makahingi sana ng tulong. Sa pagkakataong ito, una niyang pupuntahan si Ismael. Ito pa lang ang unang beses niyang mabisita mga kapatid noon. Nangyari nga yun, at doon ay para umanong hindi niya ito kapatid. Para bang ibang tao kung ituring siya ni Ismael, lalo na nang malamang may sakit sa baga ang padre de pamilya. Hindi ba nakakahawa yung sakit na yun, Bartol? Baka may sakit ka din at mahawa ako dito ah. Ano bang sadya mo? Kung pera, ay nako, wala akong maitutulong. Hindi, wala akong sakit, bunso. Yun nga yung sadya ko eh. Hingi sana ako ng pambili ng gamot. May ibinibigay naman yung sentro na libre pero may iba pang kailangang bilhin tapos medyo mahal. Kahit konti lang, ako na yung hahanap ng paraan para madagdagan. Ano bang sinabi ko? Wala akong pera. Puro na lang problema ang ibinibigay niyo sa akin. Nakesyo walang pambili ng bigas, may sakit si nanay, nanghihina si tatay. Hindi ako gatasan, no? Huwag kang makahawak sa akin. Baka may sakit kang dala eh. Lumabas ka! Parang sinampal ng kahihiyan si Bartol. Hindi siya nakapagsalita. Ikinahihiya niyang sarili kung bakit pa siya lumapit dito. Pero nang mapansing may bagong motor na nabili ito, doon na siya nagalit nun. Konting tulong lang ang hinihingi niya. Pero tinanggihan. Pero bakit nakabili ng motor, di ba? Inis na inis si Bartol at inisip ang paghahalipusta sa kanila. Maging ang pagturing na masahol pa sa basahan. Gusto itong bulyawan ni Bartol para kahit papanay maipadama niya sa kapatid ang mga ginagawa nito sa kanila na para bang hindi naiisip kung saan galing at sobrang sakit na makabitaw ng salita nun. Siguro ay ganun na ganun ang ginawa ni Ismael sa mga magulang nila nang bisitahin ito. Nasa bibig na umano ni Bartol ang mga kataga. Pero pinili niya pa ring maghunos dili bilang respeto. Lalo na't may kasamang babae itong si Ismael na kasalukuyang nakikinig sa kanilang usapan. Nobya ito ni Ismael na pangalanan na lamang nating Daisy. Sige bunso. Aalis na lang ako. Ayos nang makita kita na nasa maayos din ang kalagayan. Sapat na sa akin yun dahil masaya ako para sa'yo. Huwag mo nang isipin yung hiningi ko. Kaya ko to, makakaraos tayo. Ako na lang gagawa ng paraan. Tingin ko kaya ko naman eh. O sige, bisita ka din minsan kung may bakante ka. Salamat. Wika ni Bartol. Pero sa puntong yon, nangilid ng kanyang luha sa mga mata. Para bang pinipigaw man ang kanyang puso nun. Habang si Ismael naman ay hindi nagsasalita. Bagkos ay nabaling ang atensyon nito sa kasamang babae na para bang hindi na siya pinapansin. Umalis si Bartol. Ang totoo, hindi niya naman talaga kayang bilhin ang kinakailangan ng kanilang tatay. Pero sinabi niya yon para kahit papano'y mapanindigan ang kanyang garbo. Na noon pa niya ito nakagawian. Ang katagang, huwag mag-alala. Kaya ko to. Makakaraos tayo. Habang naglalakad na parang walang kaluluwa sa isang kalye, tumutulo ang luha sa mga mata ni Bartolome. Sobra siyang nasaktan. Baon niya ang bigat na nararamdaman noon na sa tingin niya, ito din ang baon ng mga magulang ng minsang dalawin ng kapatid. Hanggang sa naisip niyang suyuin si Relan. Hindi naman kalayuan ang tirahan nila. Isang biyahe lang at konting lakad din makakarating na kaagad noon. Doon ay tinungo nga ni Bartol si Relan. May malaking tindahan na ito at bumungad kaagad kay Bartol noon ang nagkukumahog na paslit na anak nito sa kakalaro. Lalo na nang ipakilala si Bartol ng asawa ni Relan sa paslit na yon na siyang tiyuhin na bata. Babae itong unang anak ni Relan na pangalanan na lamang nating Helen. Lumapit umano ang batang yun kay Bartol. Pero nakikita niya na parang nagdadalawang isip ito. Bigla na lamang huminto at tinitigan siya ni Helen.
Hanggang sa nagsalita umano ang bata at sinabing, ang dumi daw ng tao, at nagtanong kung tiyuhin niya ba talaga ito. Medyo nasaktan si Bartol pero inisip niyang bata pa yon, kung kaya't ganoon ang mga sinasabi niya. Kasalukuyan silang nasa maliit na pasilyo sa gilid ng malaking tindahan na kung saan ang dulo ng pasilyo, bukana na ng magandang tirahan ni Raylan. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay, kasabay ng maamong pagngiti para magmano ang bata. Pero bigla namang lumapit itong si Raylan kaya saglit na naudlot yon. Anong pinunta mo dito, Bartol? Bungad nito. Tumayo si Bartol at sinabing, hindi ka man lang ba yayakap sa kuya? Pero tinitigan lang siya ni Raylan at hindi ito nagsalita. Sa bagay mga bata pa kayo nun kaya ang lalambing niyo sa akin. Naparito ako Raylan kasi may kinakailangang gamot si tatay. May malala siyang sakit sa baga. Tuberculosis. Bigla na lang umanong hinila ni Raylan ang bata at tinanong pa yun kung nakahawak ba umano ito sa kanyang tiyuhin. Tumanggi naman ang paslit nun. Kunin mo nga si Ellen dito, Tanya. Baka mahawa ng sakit eh. Saglit na patigil sa paghinga si Bartol, na para bang walang pinag-ibang sitwasyon sa sinapit niya doon sa tirahan ni Ismael. Ramdam na ramdam ni Bartol ang labis na pagkainsulto, na kahit papyaw lamang ito pero tagos sa puso ang tama nun. Hindi na nakapagpigil pa si Bartol. Sumabog na ang galit niya nun. Wala akong sakit. Parang ikaw din si Ismael eh. Gano'n na ba kayo makaturing sa amin? Pagkatapos namin kayong pagsikapan para makaraos? Ganyan na ba, Raylan? Wala man lang kayong respeto sa taong kaharap nyo? Yung taong nagpahid ng pet nyo dati? Maliliit pa kayo? Yung taong nagsubo sa inyo na makakain at nagbubuhat para ihatid sa eskwelahan tuwing umuulan? Yung taong ibinuwis ang sariling kinabukasan para unahin ng mga kapatid niya? Gano'n na ba, Raylan? Kilala mo ba ang kaharap mo? Sa kabila ng mga sinabi niyo ni Bartol, ay tila ba hindi inalintana ito ng kanyang kapatid. Sumimangot ang mukha nito at sinabing, bastos ka. Nasa pamamahay kita. Huwag mo akong bulyawan ng ganyan ha. Bigyan mo nga ito ng pera, Tanya, nang lumayas na to sa harapan ko. Anong nagsikap ba para makaraos kami? Hoy, kami yung nagsikap ng kapatid ko sa pag-aaral. Kaya kami nakapagtapos. Responsibilidad ng mga magulang ang magpaaral sa kanilang anak. Ikaw, bilang panganay, responsibilidad mo din yun ha. Huwag mong palabasin dahil ito sa pagkukumayod ninyo. Kahilabas ba? Lumayas ka dito! Napakasarap umano kaldugan ng mukha ni Raylan sa mga puntong yon. Nagsikap daw sa pag-aaral kaya nakapagtapos. May punto naman si Raylan. Responsibilidad nga nilang pagpapaaral dito pero ang hindi tama dyan ay ang hindi magtanaw ng utang na loob. Umalis kagad si Bartol. Hindi niya tinanggap ang pera. Habang papalayo'y sinigawan niya ang kapatid na gabaan nawa ito balang araw. Ang gaba mga kagiliw. Isa itong sumpa. Umuwing malungkot na halong galit at pagkadismaya itong si Bartol. Pero nang bumungad na siya sa kanyang mga magulang, hindi niya sinabi ang mga nangyari. Baka kasi dagdag lamang ito sa isipin ng mga magulang niya. Kaya't nag-ibang dahilan na lamang ito. Wala daw mga kapatid niya sa mga bahay nito. Siguro ay nagkataong pagbisita niya upang humingi ng tulong ay may mga lakad ang mga yon. Ako na lang ihahanap ng paraan eh. Matibay naman tong katawan ko. Dati pa, kalabaw na ako para sa pamilya natin eh. Nagmaana ata ako kay tatay. Uwi ka ni Bartol. Kahit sa loob-loob niya noon ay taliwas sa kanyang binitawang mga salita. Habang nasa uma nagtatanim, daig pa sa binagsakan ng mundo si Bartol noon. Ulan, init, nagsusumikap ito. Nang hindi makontento, nagpasuhol pa siya noon sa mga kalapit lupain para mag-araro. Para kahit papanay dagdag kita. Hindi lang yon, dahil nag-uuling din si Bartol tuwing gabi.
Hanggang sa nakasabayan niya noon ang isang matandang si Mang Imo. Tanyag na albularyo umano ito mga kagiliw. Napakabihasa nito at maraming napatunayan pero pangalanan nating Imo bilang respeto sa taong matagal nang yumao. Hindi ito yung albularyong ginawa ng negosyo ang abilidad. Pagkos ay nanatiling payak na tao at kapag may nagpapagamot, sa meron man o sa walang ibinigay ay ayos lamang sa kanya. Naging malapit sila sa isa't isa noon. Hanggang sa sinabi ni Bartol ang kanyang saloobin dito. Hindi niya kasi maisiwalat sa mga magulang at doon niya nabubulalas ito sa matandang yon. Kasabay ng payapang panahon, huni ng kuliglig at taghoy ng hangin na nagpapagaspas sa mga damo at daon ng nagtatayo ang puno. Kasalukuyan noong nag-uuling si Bartol. Naroroon sa tabi niya si Mang Imo dahil makikipagsabayan ito sa kanya sa pagkain sa gabing yon. "Ito ba yung kapatid mo dati na ipinagamot mo sa akin?" tanong ni Mang Imo. "Opo, Mang Imo. Nakakalungkot isipin. Mahiya ka ba namang hindi man lang tumanaw ng utang na loob? Pero ayos lang. Yun nga lang bilang panganay na kapatid, syempre nasasaktan ako para sa mga magulang ko. Wala na akong paki sa sarili ko pero yung alipustahin si nanay at tatay, lalo na ng mga kapatid ko, iba eh. Hindi ko nagustuhan yun. Nakakapagpabago talaga ng ugali yung pera, no?" Paghahayag ni Bartol. "Huwag babae ang mga batang ito. Hindi naman ganyan ang mga pamangkin ko. Mababait sa akin. Kahit magaganda ng buhay may respeto pa rin. Iba yung mga kapatid mo, Bartol Parang may sariling mga mundo Ginagabayan na nga ng swerte hindi naman tumatanaw ng utang na loob. Abay, hindi na maganda yan. Gusto mo bang may mangyari? Para na rin madala nang matuto ba?" "Ano po yung ibig niyong sabihin?" tanong ni Bartol kay Mang Imo noon. Nakinig ng maigi si Bartol sa mga sumunod na salaysay ni Mang Imo. Ayon dito, bukod sa pagiging manggagamot niya, ay may malalim din siyang karunungan sa tinatawag na pagpapadaot. Ang pagpapadaot, termino ito sa Bisaya ng ibig sabihin ay barang at kulam. Medyo nagka-interes si Bartol. Galit at sagmuyo o puot na kasi ang bumabalot sa kanya noon. "May bibigay ako sa iyong mga salita. Sangbitin mo lang ito Bartol. 2 oras hanggang 3 pero gabi-gabi yon. Mula alas 9 hanggang sa hating gabi. Pero gagawin mo ito sa gitna ng sementeryo habang nasa harap ka ng nakatirik na kandila sa noo ng isang bungo. Pagkatapos mong pagsawa ang sangbitin ng mga kataga ay sambitin mo ang gusto mong mangyari sa taong padadautan mo, kasabay ng mga pangalan nila. Tandaan mo, delikado ito at pwede nilang ikamatay. Yan ay kapag nagkamali ka. Ikaw din ang makakagamot sa kanila. Sapat na yung galit mo para bigyan basbas ng kadiliman ang hihilingin mo. Ito ang klase ng pagpapadaot na hindi mamamalayan ng kung sino. Hindi din matutukoy ng isang bihasang albularyo pero tingin ko, ako lang naman ang bihasa dito sa lugar natin." "Paano ko pagagalingin, Mang Imo?" tanong ni Bartol. Sumimangot ang mukha ni Mang Imo at sinabing kung sakaling manghingi ng tawad ang mga kapatid niya at tanggapin niya ito ng bukal sa loob, matatanggal na umano ang sumpa nun. Dahil ang magiging batayan ng panggapos ay ang galit ni Bartol. Naniniwala si Bartol sa mga sinabi sa kanya ni Mang Imo dahil itong matandang ito, napakagaling talaga sa panggagamot. Hindi malayong may karunungan din ito sa pagpaparusa ng tao. Sa mga oras ding yon, sinabi ni Mang Imo ang mga salita. Hindi maintindihan ni Bartol ang ibig sabihin dahil mga nilubag umano yun na kataga na wari by Latin. Maikli lang naman at kaya niyang sangbitin kahit kaila sa kanya ang kahulugan. 3 araw na pinag-isipang maigi ni Bartol ang hakbang na yon. Nagdadalawang isip kasi siya dahil kahit papano, mga kapatid niya ito.
Hanggang sa nakapagdesisyon itong wag na lang gawa ng baka masaktan lamang din siya kapag ginawa niya yon. Yun nga lang talaga, dumating ang matinding dagok ng kanilang pamilya. Namatay ang tatay ni Bartol. Etong mga kapatid niya ay saka palang bumisita at naghinagpis nun. Doon palang nagpaabot ng tulong na sa isip-isip noon ni Bartol ay wala ng silbi. Kung maagang tumulong ang mga ito, hindi dapat pumanaw ng maaga ang kanilang ama. Basta sa araw na dumalaw ang mga ito, sinermonan niya ng sinermonan pero hindi siya pinapansin na wari ba'y hindi siya kapatid na mga yon. Maging ang pag-aasikaso umano sa lamay, parang hindi kaanak si Bartol. Nagmistula siyang alipin na sunod-sunuran sa mga utos na mga yon. Binaliwala ang mga katagang sinabi niya para kahit papano'y mamulat man lang sana mga kapatid sa katotohanan. Parang dugyot si Bartol. Noong libing nga ay pinasakay lamang ito sa habal, habang ang mga kapatid niya naman ay nasa magarang sasakyan. Ito pang umiyak ng umiyak. Kumpara sa kanya na sa mga sandaling yon, tapos na ang kanyang kalungkutan. Tinanggap niya ang katotohanan. Napatay na ang kanyang tatay Duding. Matapos ng libing ay para lang wala umanong nangyari. Nag-inuman pa umano mga kapatid niya, kasama ng mga dating kaibigan nila noong kabataan pa. Parang nagbabakasyon lang umano, na walang ibang sadya kung hindi matapos ng hinagpis ay ang magsaya. Ramdam na ramdam ni Bartol noon ang pagiging ibang tao niya. Hindi naman nagbigay ng respeto ang mga ito. Nakikipag-usap pero hindi yung pag-uusap na hindi kapamilya noon. Gabi yon at kinabukasan ay uuwi na mga ito. Sa nanay lamang nila nagpaalam. Sa kanya hindi. Nagbigay ng konting pera. Tinanggap naman ito ng nanay nila pero nang didilim ang paningin ni Bartol noon. Lalo na sa tuwing naaalala ang paghihirap ng kanilang ama. Walang silbi na ang tulong na yon. Ora mismo ay nagtungo si Bartol sa sementeryo. Malapit lamang itong sementeryo sa kanila. Pwedeng lakarin. Bit-bit niya noon ang isang itim na kandila. Habang baon naman sa diwa ang katagang ibinigay ni Mang Imo na parusa. Nang makarating sa sementeryo, kumuha siya ng bungo sa may kumon. Doon mismo sa malaking krus, inilagay niya ang bungo at tinirikan niya ng itim na kandila ang noo nito. Matapos lang masindihan ng kandila, nagsimula na siyang mag-usal noon. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nakaupo habang nasa tapat ng kandila at bungo. Ang pagpapantok umano na ito, yung kaluluwa ng mga namayapa ang hihinga ng tulong. Siyempre yung mga kaluluwang nananatili sa lupa dahil sa hindi matanggap ang kamatayan at nais ng hustisya. Ito umano yung kaluluwa na ginapos ng kadiliman. Ngayon ay ito ang dadalaw sa gustong pantukin at magmamaniobra para malasin ang sinumang tatamaan na yon. Wag na wag itong susubukang gawin. Dahil konting pagkakamali dito ay kapahamakan ng mangyayari. Sobrang delikado umano nito. Natapos ni Bartol ang unang gabi ng ritual. Umuwi na siya noon. Naabutan pa niyang nag-iinuman at hindi pa tapos sa pagtoma ang kanyang mga kapatid. Ang lalakas na ng tama ng mga ito. Nagtatawanan, nagpapayabangan. Nakakairita pakinggan ng mga narating sa buhay. Para bang kalembang ito sa tenga na siyang mas lalong nagpapainit sa ulo ni Bartol. Hindi man lang niya narinig ang mga pagsisikap ng kanilang pamilya para magkaroon ng magandang buhay ang mga kapatid. Bagkus, dahil umanos sa talino at pagsisikap lamang nila sa pag-aaral noon. Nang mapadaan si Bartol, tinawag siya ng kaibigan ng kanyang mga kapatid. Sinabi nito na si Bartol umano ang nagpapahid ng sipon nila noong maliliit pa sila pero nagtawanan lamang ang mga kapatid niya noon.
Narinig niya pa noon na tamad daw mag-aral si Bartol kaya walang narating sa buhay. Parang gusto nang sumabat ni Bartol pero hinayaan niya na lang ang gaba na maghatol sa mga ito. Kinabukasan, umalis na ang kanyang mga kapatid. Umiiyak pa yung nanay nila noon. Paano ba naman kasi? Sinabi ni Ismael na kailan ba umano hahatiin ang lupain nila para magawa na ng plano dahil magtatayo umano ng bahay itong si Ismael. Habang si Rela naman, sinabing ibebenta daw niya ang mapupunta sa kanya. Ano ka mo, Nay? Sinabi nila Ismael? Wala man ng respeto yung mga animal na yon. Buhay ka pa, malusog pa yung katawan mo. Para na rin sinabing malapit ka na mawala ah. Pesting yawa. Saan naggabaan ng mga yan? Sobra-sobra na sila, Nay. Nako, sana naman parusahan sila sa kademonyo nila. Hayaan mo na lang, anak. Ako man ay nagalit din pero intindihin ko na lang. Siguro ito na ang bigay sa atin ng Diyos. Maging kontento na tayo. Masaya naman ako kahit papano'y may narating sila at dahil yan sa tulong mo. Hindi ka ba masaya para sa mga kapatid mo? Hindi kumibo si Bartol. Nangilid na lamang umano ang luha sa kanyang mga mata. Pagsapit ng tanghali, bumisita bigla itong si Mang Imo. Ang sadya nito ay ang kausapin si Bartol. Naramdaman daw ng matanda ang pagpakawala ni Bartol ng parusa noon. Galing sa kanya ang kataga kaya dadaan umano sa kanya ang presensya nito bago pa tatama sa kung sinong tao. Anong sinabi mong parusa kagabi, Bartol? Medyo may kabigatan yung naramdaman ko eh. Tanong ng matanda. Sa mga sandaling ito ay nasa likod sila ng bahay. Si Bartol noon ay abala sa paghahanda para sa pag-uuma. Kahit puyat at galing sa paghihinagpis ay hindi pa rin nawawala sa kanyang katawan ang araw-araw na gawain na parang naging sakit na ito at kailangan niyang gamutin sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kamalasan lamang Imo, yung pagbagsak ng pagmamayagpag nila. Wala namang ibang hinahangad ang katulad mo kung hindi ang ganon. Pero nakadepende yan sa kung gaano kabigat ang galit mo ha. Tandaan mo, kung gaano ka kagalit, ganon din kasaklap ang sasapitin nila. Pero ikaw bahala, hindi kita hahadlangan dyan. Sana naman ay maging matibay ang loob mo sa anumang mangyayari. Alam ni Bartol ang punto ng matanda. Maaaring may masawi sa pamilya ng kanyang kapatid. Parang ganon ang ibig sabihin. Lalo na sa katagang maging matibay umanong loob niya. Dahil sa pagkamuhi ay para bang wala nang pakis si Bartol noon. Kung hindi siya inalintana ng mga kapatid niya, hindi niya rin aalintanain ang mga ito. Talagang sinabi niya yon ng harap-harapan kay Mang Imo. Tumango lamang ang matanda at ilang saglit ay umalis na ito. Patuloy yung pagriritual ni Bartol tuwing gabi. Siyempre, nag-iingat din siya noon at baka may makakita. Umabot yun ng 1 linggo at gusto niya noong masubaybayan ang pangyayari. Bali na iisipan niya noon ang pakunwaring dalawin ng kanyang mga kapatid para alamin na ang mga kalagayan nito. Ginawa niya yun pero parang hindi pa umano gaanong tumatalab. Ganoon pa rin ang ugali. Walang pinagbago. Hanggang sa kalaunan, yung panay pagpuslit niya sa lugar ng mga kapatid at patuloy sa pagritual. May napapansin na siya nakakaiba. Tila ba naging matamlay ng mukha ng mga kapatid niya? Parang may pasan-pasang problema ang mga ito. Hanggang si Ismael noon ay natanggal sa trabaho. Nagkaroon ng bulilyaso ito sa pera. Nagnakaw si Ismael noon. Ayon sa nalaman ni Bartol, pinagkaperahan si Ismael ng naging nobya nitong si Daisy at noong malubog sa utang, nagnakaw na sa pinagtatrabahuan kung kaya tinanggal ito sa trabaho. Mabuti na lang kamo at hindi pinakulong. Sinibak lang. Ang masaklap pa dyan, iniwan ng nobya itong si Ismael tapos ay wala nang ibang ginawa kung hindi ang maglasing ng maglasing.
Dito palang nakausap ni Bartol ang kapatid na alam niya sa sarili na parang kinakailangan nito ang tulong. Napakalumanay umanong magsalita at yung pagtawag sa kanya may kasama ng kuya. Lapastangang babae, kuya. Pinagkaperahan lang ako. Yung masakit, may iba palang kasintahan. Ako yung bumubuhay. Ayop. Parang matatawa nun si Bartol pero pinili niyang magpanggap. Alam niya sa sarili na ito ng sumpa na tumama sa kanyang kapatid. Kilala niya ang nobya ni Ismael. Napakabait nito at hindi makikitang isang lapastangang babae. Dahil alagang-alaga nito si Ismael at katunayan, malaking respeto. Pero papanong gumawa ito ng kalokohan na siya namang nagpamalas ng lubos kay Ismael noon? Lilinawin ko lang, Sir Seth. Ito ang tama ng gaba o sumpa na itinanim ni Bartol sa kanyang mga kapatid. Hindi mo aakalaing sumpa at iisiping karaniwang pangyayari lang. Pero may gumagabay ditong kababalagan. Kaya tumaliwas ang lahat nun. Ganun umano kadelikado ang tinatawag na sinaunang pantok. Simula pa lamang umano yon at may mangyayari pa. Hanggat hindi pa nawawala ang galit ni Bartol sa mga kapatid niya. Mabuti at binubuhay mo palang ibang tao kumpara sa sarili mong pamilya. Pasensya ka na, Ismael, ha. Totoo naman yun. Ngayon nagalit ka, minalas ka. Kung tinulong mo sana yun sa mga magulang natin, sa pinanggalingan mo kung paano ka umunlad, di nagtuloy-tuloy ang swerte mo. Banat ni Bartol. Talagang pinaramdam at pinamukha ni Bartol ang pagkakamali ni Ismael noon. Sinesermonan mo ba ako, kuya? Di naman. Pinapaalala ko lang sa iyo ang lahat. Ituloy mo lang yung pagpapalala sa sitwasyon mo. Imbis na bumangon ka at uminom ka pa talaga, ha? Nga pala, nakakagulat, ha? Tinawag mo na akong kuya. Bakit? Karespe-respeto na ba ako ngayon? O siya, sige. Lumapit ka lang sa akin kapag kailangan mo ng tulong. Tutulong ako kahit ganyan ka. Kahit paano, kapatid pa rin kita eh. Tandaan mo yun, Ismael. Wika ni Bartol. At mabilis na umalis ito. Napatulala umano si Ismael noon. Para bang nabigla ito. Hindi man lang nakasagot na animoy tinamaan ng gusto sa mga binitawang kataga ni Bartol. Habang nangyayari ito, etong si Rela naman sa mga puntong yon ay may problema na rin. Nakuna ng asawa nitong si Tanya, tapos kamuntikan pang mamatay dahil nag-bleeding. Napagastos ng malaki si Relan, kasabay pa dyan ang paulit-ulit na pagkakasakit ni Helen, yung unang anak nila. Binibisita din ito ni Bartol pero napakalakas pa rin ang garbo. Hindi nagbabago yung ugali. Kung paano siya ituring noon ay ganun pa rin ngayon. Mas lumala pa nga umano. Mas naging masungit at suplado. Nawari bang pagbisita ni Bartol ay ang paghingi na naman ng tulong. Hanggang kailan bababa yung garbo mo? Sa bagay, hindi ka pa naman nagiging katulad ni Ismael. Ano ba yung nangyari sa kanya? O baka naman minamalas ka na rin. Huwag ka mag-alala. Hindi pa yun natatapos dyan, Renan. Parusa yan sa'yo. Balang araw lalapit ka din sa akin. Maraming salamat. Sabi ni Bartol sabay talikod at alis nito. Nagmumura umano noon si Relan. Hinamon pa umano ng suntukan itong si Bartol. Napakayabang umano. Kala umano ay hindi magbubukid nun. Huminto naman si Bartol at hindi siya lumingon pero nagwika ito ng, Bakit, Relan? Hindi ka ba magbubukid? Kung magsalita ka, kala mo galing ka sa mayamang pamilya. Tandaan mo yung mga sinabi mo sa akin. Balang araw, kakainin mo lahat ng mga yan. Isusubo mo pabalik sa bibig mo. Tandaan mo yan. Banta ni Bartol. Makalipas ng ilang araw, may nakarating na balita patungkol sa kapatid niyang si Relan. Kasalukuyan noong nasa uma si Bartol. Nagsusumikap sa pagtanim kasi nga kagabi umulan. Ayon sa taong kakilala ni Bartol,
Ninakawan umano si Relan. Simot umano ang pera nito sa tindahan. Walang nakakakilala kung sino ang nagnakaw. Basta hinalungkat daw ang bakal na tarangkahan nun. Nagkibit-balikat lamang si Bartol. Sinabing hayaan na lamang umano yon. Makakabangon naman daw yun kasi nga may pera sa bangko. Ilang araw pang nagdaan. Iba na ang balita ang narinig ni Bartol. Hindi na pagnanakaw. Nasunog umano ang tindahan. Sumabog umano ang nakaugnay na kuryente. Dahilan namang nasunog ito pero ang tindahan lamang umano ni Bartol ang nasunog nun. Hindi ito tumawid sa katabing tindahan. Para bang matapos matupok ang mga paninda, kusa na lang humina yung apoy. Ganun pa rin ang naging reaksyon ni Bartol. Ang pagkibit-balikat lang at ang katagang hayaan. Hindi katagalan, napabisita ulit si Bartol para usisain na ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Isang buwan na rin kasi mula noong huling pagbisita niya sa mga ito. Katulad ng dati, inuna nito si Ismael. Nanlaki ang mga mata ni Bartol dahil para na umanong taong grasa na itong kapatid niya. Naroroon pa naman sa bahay pero parang hindi na naliligo at nagbibihis nun. Nagkaroon ng depresyon. Bumagsak ang katawan na halos hindi na makilala ni Bartol noon. Nang makita siya ni Ismael ay bigla na lang itong umiyak. Humagulgol at sinabing wala na daw siyang pera. Lahat umano ng kumanyang pinag-a-applyan niya, tinatanggihan siya nun. Lubog na siya sa utang. Ang dami pang problema. Tapos ito pa, Sir Seth. Gabi-gabi umanong may nagpapakita sa kanya na para umanong mga demonyo. Anong ang daming problema? Ikaw lang namang mag-isa. Sarili mo lang yung binubuhay mo tapos ang dami mong problema. May problema ka ba sa amin, Ismael? Nanghingi ba kami sa'yo? Yan. Tinamaan ka na din ng gabang animal ka. Isang bibig lang yung pinapakain mo. Yan ay walang iba kundi ang bibig mong yawa ka. Nasaan na yung gwapo kong kapatid? Nasaan na yung pagiging galante sa ibang tao at hindi sa sariling pamilya? Nasaan na yung motor na pinagyayabang mong mamahalin sa mga barkada mo? Sagutin mo ako ng diretsyo. Sino yung dapat sisiin sa kamalasang sinapit mo, Aber? Magsalita ka. Yung mga nakikita mong demonyo, gaba na yan. Demonyo ka kasi, kaya kinakaibigan ka nila. Bulalas ni Bartol noon. Hindi daw nakapagsalita itong si Ismael pero alam ni Bartol ang nagpapakita dito. Nakakasiguro siyang mga elemento itong natawag niya para bigyang malas ang kanyang mga kapatid. Siguro ay nasimot na, kaya nagpapakita na ito kay Ismael, kagaya ng nabanggit ni Mang Imunon. Umiiyak lamang itong si Ismael. Tatalikod at aalis na sana si Bartol na manghingi ng tawad itong kapatid niya. Napangilid na lamang umano ang luha sa mga mata ni Bartol noon. Napabuntong hininga at sinabing, "Ilang buwan pa lang yung paghihirap mo, Ismael. Samantalang yung naranasan naming paghihirap nila nanay at tatay mula pa ng bata pa kayo. Hindi man lang kayo tumingin ng utang na loob. Saka pa magigising kapag namatayan na. Saka palang magpapaabot ng tulong kapag huli na yung lahat. Ganun ba? Saka palang magigising kapag minamalas na. Kung gusto mong humingi ng tawad, dun ka sa puntod ng tatay natin. Manghingi ka ng tawad dun magdamag. Pati na kay nanay, manghingi ka dun ng tawad habang nabubuhay pa. Kapag nagawa mo yun, dun ko pa tatanggapin yung kapatawaran mo. Tandaan mo, magtutuloy-tuloy ang kamalasan mo kapag hindi mo inisip ang mga sinasabi ko sa'yo ngayon. Baka ikamatay mo yan at wala na akong pakidon." Umalis si Bartol. Tinibayan niya ang loob niya. Dama niya na noon ang pagkaawa sa kapatid pero hindi maalis-alis sa isip niya mga nangyari. Naroroon pa rin ang galit at kahit mamatay pa, tila ba wala na siyang pakialam doon. Tutal,
Para na rin namang patay ang turing ng mga kapatid ni Bartol sa kanila. Sunod niyang pinuntahan itong si Relan. Abay kung nagulat siya sa kalagayan ni Ismael, mas lalo siyang nagulat sa kalagayan ni Relan. Nakita niya itong nagkukumpuni ng maliit na barong-barong sa likod na malaking tindahan itong nasunog. Maging ang tirahan pala ni Relan ay natupok din ng apoy. Sabagay, magkakarugtong lang naman ang tindahan at ang mismong tirahan na yon. Nakatulala pa si Tanya. Malaki ang binagsak ng katawan, tapos parang laging kulang sa tulog. Yung parang may saltik na sa utak kong tingnan ito. Lumapit naman si Bartol at binati niya si Renan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot din siya ng pagbati nito. At ang tono pa umano ng boses ay napakalumanay. Helen, magmano ka sa tiyo mo. Hindi mo ba siya sasalubungin? Natulala si Bartol sa mga puntong yon na para bang bumalik sa pagiging hamak na tao itong kapatid niya. Nagkumahog si Helen at nagmano ito. Hinapuhap naman ni Bartol ang ulo at inabutan ng nilagang kamote. May dala kasi mga kamote si Bartol nun. Ito yung binabaon niya sa ting bibisita sa kanyang mga kapatid. Masarap yan, pamangkin. O kamusta naman kayo dito? Bakit hindi ka magpatay ulit ng bahay? May pera ka naman. Bungad ni Bartol sa kapatid nun. Ang sabi naman ni Relan ay naubos na daw ang pondo niya. Wala na silang pera sa bangko. Tapos panay pa siya pagamot sa kanyang asawa. Iniwalayan daw ito ng katinuan. Siguro ay dahil sa depresyon na dulot ng nangyari sa kanila. Nakakakita na lamang kasi ito ng mga nakakatakot umano na nilalang na alam niyang hindi naman umano totoo nun. Mabilis pumasok sa isip ni Bartol na parang walang pinag-iba ito sa nangyari kay Ismael. Ang kinaibahan lang, si Tanya ang dinadalaw at hindi si Relan. Wala ni ultimong katiting na garbo itong si Relan. Bagay lang na masasabing totoong wala na itong pera. Bagay lang din na masasabing nakakapagpabago talaga ng ugali ang pera. At kapag naubusan na, babalik na ito sa pagiging payak na tao. Pero hindi nakaligtas si Relan sa matatalim na banat ni Bartol noon. Naalala mo pa ba, Relan, yung mga sinabi ko sa'yo? Sa tingin mo, nagkatotoo kaya? Kasi ang bait mo na pakinggan ngayon eh. Parang kinakain mo na yung garbo mo. At kinakain mo na din yung mga pangungutya mo sa akin at sa pamilya natin. Iba kapag tinamaan ng karma, no? Iba kapag tinamaan ng sapat na gaba. Sabihin mo sa akin, saan ka ngayon nanggaling? Siyempre alam ko isasagot mo. Masakit man sa loob mo pero sasabihin mo na ngayon na nanggaling ka din sa pag-uumang animal ka. Kayabang mo. Wala kayong pinag-iba ni Ismael. Anong napala niya ngayon? Konti na lang pareho na kayong dalawa. Masahol pa sa pobreng daga. Hindi pa tapos yung kamalasan niyo. Tandaan niyo yan. Bueno, alis na ako. Pagtalikod ni Bartol, tinawag siya ng kapatid. Hindi ito galit, pero humingi ng kapatawaran. Napangisi naman si Bartol at talagang pinarinig niya ang pagtawa. Tapos sinabi niyang, puntahan mo ngayon si Ismael. Alamin mo kung anong sinabi ko sa kanya. Kapag hindi, magsisisi ka. Lalo na kapag hindi mo pinag-isipang maigi ang maririnig mo sa kanya. Umuwi na umano si Bartol pagkatapos nun. Noong makalayo, sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lamang siyang napahagulgol ng iyak. Nag-aagaw ang galit at pagkaawa niya sa mga kapatid na tila ba kinakain na siya ng konsensya. Pero iniisip niya pa rin na hindi magtitino ang mga kapatid at hindi maitutuwid kung papairalin niya umano ang pagkaawa nun. Kaya bumuntong hininga itong si Bartol. Pinilit niya maging matatag at sikaping panindigan ang kanyang nasimulang hakbang. Ang pagpapalala sa mga kapatid niyang ubod ng sama ng ugali nun. Katulad ng dati, ipinagpatuloy pa rin ni Bartol ang kanyang ritual sa sementeryo.
para patuloy at walang putol ang kamalasang sasaklob sa mga kapatid niya. Hanggang sa isang gabi nun, habang patungo sa sementeryo upang magsagawa na naman ng ritual, nakita niya si Ismael. Nadaanan niya ito sa isang tindahan. Napakalungkot na mukha nito. Malapit lang sa sementeryo yun at sa tingin ni Bartol noon, gagawin na ni Ismael ang mga sinabi niya. Pero ang tanong, bakit wala si Relan? Naisip niya noon na baka hindi sumunod si Relan sa mga sinabi niya rito. Hindi naman siya napansin ni Ismael. Gawa ng madilim ang daan at doon lang sa tindahan may liwanag. Ang ginawa niya, nauna siya sa sementeryo at nang makarating ay doon siya sa likod ng puntod ng kanyang ama pumuslit. Nagtago si Bartol doon. Total ay nasa gitna naman ito banda ng sementeryo. Doon niya nalang balak gawin ang ritual. Hindi naman kapansin-pansin naman o dahil tago yun. Habang nagsisimula na si Bartol noon ay nakikiramdam din siya kung may taong dumating. Pero wala. Hanggang sa natapos na lamang siya doon, sinilip niya ang harapan ng puntod. Wala ang presensya ng kapatid na si Ismael. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ni Bartol yon hanggang sa mapadako siya sa isang maliit na kapilya. Nakita niya si Ismael na nakaluhod sa tapat ng altar at umiiyak noon. Takang-taka si Bartol noon. Naisip niya na baka sa kapilya nito napiling magmuni-muni. Hindi niya ito nilapitan. Minamasdan lamang niya yun ng ilang distansya. Hanggang sa tumayo si Ismael at naglakad ito diretso sa loob ng sementeryo. At doon na napagtanto ni Bartol na inuna pala ni Ismael ang Diyos bago pa ang paghingi ng tawad sa harap ng puntod ng kanilang ama. Sinundan ito ni Bartol at yun na nga ang kanyang nakita. Nasa harapan na ito ng puntod ng kanilang ama. Hindi niya napigilang mapaiyak sa mga sandaling yon. Gusto niyang lapitan ng kapatid. Naawa na siya dito pero pinili niya pa rin maging matatag. Titingnan niya kung tutuparin ba nito lahat ng mga sinabi niya. Nakatulog na lang umano itong si Ismael sa harap ng puntod na yon. Hindi niya na lang ginising pa. Bagkos, umuwi na lamang noon si Bartol. Kinaumagahan pagkagising, nasa beranda si Ismael noon. Nakaupo na para bang pulubing ang laki ng pasang problema. Na makita ito ng kanilang ina, nagulat at napaiyak ito sa kalagayan ng kanyang anak. Wika pa ng nanay, ano ba umanong nangyari at gano'n na ang itsura ni Ismael? Hindi lumapit si Bartol. Nasa silid lamang ito, nakikinig sa mga pag-uusap sa beranda. Iyak ng iyak itong si Nanay Celicia. Hindi magkamayaw na para bang namatayan ito noon. Mantakin niyo ba namang anggara ng porma ni Ismael nung huling makita niya ito pero ngayon ay mas dugyot pa sa taong grasa. Nakikinig lamang si Bartol hanggang sa nagbitaw si Ismael ng paghingi ng tawad noon. Lahat ng kasalanan niya, lahat ng pagkakamali niya, inihingi niya ito ng tawad. Doon na lumabas ng bahay si Bartol. Hindi na siya nakatiis pa. Gusto niya na kasing pakawalan si Ismael noon. Niyakap niyang kapatid at timakap din to sa kanya. Labis-labis ang paghihingi ng tawad na kung bibigyan pa siya ng pagkakataon ay hindi na siya magiging magarbo pa. Doon na rin umano siya titira para hindi mangulila si Nanay Celicia noon. Mabuti naman at nagising ka. Mabuti at sinunod mo yung mga sinabi ko. Ay, patawarin mo din ako kung may nagawa akong pagkakamali. Ismael, lahat tayo tao lang. Lilipas at lilipas tayo balang araw. Bigyan natin ng kabuluhan yung buhay natin. Isipin natin kung sino at saan tayo nanggaling. Nay, magpapagabas ako ng kahoy bukas. Dito natitira si Ismael. Wag na dun. Baka ako mapano pa to eh. Gagawan ko ng bahay.
habang nagsisimula sa bagong buhay. Mahal na mahal ko kaya tong bunso natin. Para bang nawala ang pagkabalisa at kalungkutan ni Ismael. Ngumiti ito at mahigpit na niyakap si Bartol. Nagpasalamat din ito. Nagtanong naman si Bartol kung dumalaw ba sa kanya si Relan. Ayon naman dito, dumalaw umano. Sinabi naman dito yung gustong mangyari ni Bartol bago magkapatawaran. Sasama sana siya kagabi sa akin kuya kaso may iwan naman yung kanyang anak at asawa eh. May sakit pa naman yung asawa niya. Umiyak po yun. Katulad ko gusto niya ding umuwi na. Parang dinurog ang puso ni Bartol noon. Naiintindihan niya ang lahat. Hindi nga pala pwedeng iwan ang asawa nito. Tiyak kapag dinalaw ng elemento ay maaari pang tumakbo o hindi naman kaya ay magwala yon. Agad-agad bumaba ng bayan si Bartol. Sapat na ang mga narinig niya kay Ismael para patawarin si Relan. Hindi na kinakailangan itong magpunta ng sementeryo para magdamag na manghingi ng kapatawaran sa harap ng puntod ng kanilang ama. Nang makita niya si Relan, walang ano-anong yinakap ito ni Bartol. Umiyak si Relan, humingi ng tawad. Katulad lang din ng mga sinangbit na salita ni Ismael. Ganoon ang narinig niya sa kapatid. Na kesyo patawarin siya sa lahat ng pagkakamali. Inaako niya ng pagsisisi. Minala siya dahil sa kanyang pagiging makasarili nun. Ibenta niyo tong pwesto niyo dito, Relan. Uwi tayo. Doon tayo sa bahay. Mabubuhay tayo doon. Akong bahala sa inyo. Kagaya ng dati, magsisikap ako. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Makakaraos tayo. Walang pagdadalawang isip na lumisan sila bit-bit ang natirang kagamitan ni Relan. Para na umanong nag-reunion sila magkakapatid nun. Sa mga sandaling ito, labis-labis na saya ang naramdaman ni Bartol. Nakuha niya muli ang respeto ng kanyang mga kapatid na dating tinapakan ng mga ito at tinalikuran. Dahil sa pananaig ng saya, nabura ang galit. At gaya ng sabi ni Mang Imo, ito na ang pwedeng maging rason para mawala ang sumpa. Ilang araw ang nakalipas, bumisita si Mang Imo. Nakangiti ito. Bumungad kaagad kay Bartol ang mga litanyang pasalamat. Ang sabi naman ni Bartol, bakit nagpasalamat ang matanda nun? Hindi ako masamang tao, Bartol. Nagawa ko lang bigyan ka ng parusa na ipupukol mo sa kapatid mo para na rin sa ikabubuti ng pamilya mo. Ngayong naramdaman ko na wala ng sumpa, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ka pala galit talaga, no? Mabuti ka talagang tao. Talagang pinanindigan mo lang ang mga sinabi mo. Huwaran kang kuya. Parang nabaliktad pa ata. Ikaw yung huwaran, Mang Imo, hindi ako. Ako dapat yung magpasalamat eh. Bumalik na yung kapatid ko. Hindi ko gusto yung pag-unlad ko eh. Kontento na ako sa buhay ko. Ang gusto ko lang, umunlad sila pero, alam mo yun? Yung wag manghamak ng kung saan sila galing. Yun lang naman, Mang Imo. Sa maniwala man kayo o sa hindi, gumaling si Tanya. Hindi na ito sinusumpong pa. Wala na rin nagpapakita dito. Maging si Ismael ay wala nang nagpapakita. Para umanong bumuelo ang biyaya nun. Nabuntis kasi si Tanya at nagkaroon sila ng bagong miyembro. Tapos si Ismael ay nakabalik sa trabaho. Pero sa ibang kumpanya naman. Habang si Rela naman ay nampaunlad ang kanilang taniman nun. Nasa iisang bahay lamang silang lahat. Nagkasundo kasi silang magkakapatid na magpapatayo ng isang bahay na lahat sila'y magkakasama. 1 taon lang ito mula nung nabasag ang sumpa. Lapitin talaga ng swerte ito mga kapatid ni Bartol. Sadyang naudot lang ito ng tamaan ng parusa. Ngayong nakawala na'y bumalik ang swerte pero hindi na katulad ng dati. Kumbaga, bumait ang mga ito. Hanggang sa ngayon, Sir Seth, hindi pa rin alam ng mga kapatid ni Bartol na siya ang may kagagawan ng kamalasan na ito.
Maraming salamat po sa pakikinig. Lalo na sa Sir Seth. Marami pa akong ibabahaging kwento na kapupulutan nyo ng aral.